Welcome back. Ang topic po natin ngayon ay why do we need divorce in the Philippines? Or Yes. kailangan ba talaga natin ng divorce? Meron na tayo annulment eh. Okay, explain muna anong pinagkaiba ng annulment sa divorce? Okay. So, pareho sila, di ba, na tatapusin natin ang kasal. Yun yung purpose nila pareho. Pero sa annulment po, ibig sabihin, yung kasal na nangyari, papawalang bisa. Sa divorce, ang gagawin natin, tatapusin. Ibig sabihin, yung kontrata na pinirmahan nyo, walang bisa na. Nag-end na, parang ganun, end of contract. Supposedly, hindi dapat walang end ang di ba? Walang end ang marriage. Pero dahil may divorce, may end na siya. May expiration na. Expired na, parang ganon. Sa annulment, it is as if una pa lang walang kontrata. Hindi nangyari. Hindi nangyari, tama. Tama yung term, hindi nangyari. Pero ang annulment po ay mahirap ipasa. Okay. Ang annulment po ay meron lang grounds para ma-aproba. In layman terms, o pinakamadaling intindihin, kailangan mapatunayan mo na una pa lang, hindi na dapat nangyari yung kasal. Okay. And bakit hindi yun okay? Teka, Sige, may go. tanong ako. Sa divorce ba walang ganon? Walang grounds? Wala. So, Bibigyan mo lang ng reason. okay. So, mas madali siya, di ba? Mhm. Hindi siya mas maproseso tulad ng annulment na Maproseso siya, mahirap din, masakit pa din, alam mo yon, maano pa rin, madami pa ring paglalabanan, ganyan-ganyan. Parehong not an easy path. Pero, kumbaga, mas accessible si divorce. in terms of monetary, gaano kagastos si divorce gaano kagastos si annulment compared kay divorce? Hindi ko alam eh. Actually, hindi ko Okay, alam. cut natin. Ang alam ko lang, mas mura. Dapat mas mura siya. Tingin mo, bakit ayaw ng gobyerno natin ipasa yung divorce? Actually, hindi ko rin alam. Pero kung huhulaan ko, una, we're very Catholic. We're very Christian. And hindi ko rin alam. Okay, we're very Catholic. Ngayon, anong connection ng pagiging katolikong bansa sa divorce? Dahil Catholic tayo and dahil Christian tayo, we're pro-marriage. Tingin natin sa marriage is very sacred na dapat pinoprotektahan siya. A lot of Christian people thinks na the existence of divorce makes marriages fragile. So, sinasabi mo parang siyang anti-family, parang ganun. Parang ganun. They position it that way, pero it shouldn't be. Pero yun yung parang, di ba yun? Kasi parang may nakita akong hearing nung isang araw. Parang yun yung pinaka-position nila na anti-family ang divorce. May narinig pa akong kongresista na sabi, attitude lang yan, ganyan-ganyan. Imbis na pag-usapan, ganyan, divorce na ganyan. So, And it shouldn't be that way. Hindi siya anti-family. okay, tell me why it's not anti-family. Kasi, kaya sinasabi nila na anti-family siya, kasi nga naman, if merong choice, kunyari, dati ang iniinom lang natin tubig. Kasi tubig lang meron tayo, 'di ba? Pero dahil simula nagkaroon ng Coke, madami din umiinom ng Coke. Kasi meron ka ng two choices 'di ba? So iniisip nila the existence of divorce will make people feel like second option na lang. Ay, ano na lang. Alam mo yun, parang hindi mo na ipaglalaban yung tubig. Kasi pwede ka naman ng mag-Coke. Parang siyang shiny object na igagrab na lang ng mga tao basta-basta kasi andyan siya. Yun yung iniisip ng gobyerno. Kaya parang feeling nila nagiging anti-family siya. Wait lang, hindi naman gobyerno. I think it's just the Christian people who thinks that way. Kasi may mga Christian din within the government, yung mga hindi conservative, that thinks otherwise, lalo na yung mga feminist natin na, ayun, so I think that's why they think it's anti-family. Because the mere existence of it gives other people the option not to fight for the marriage. Kasi if you don't have a choice, you'll stay married. Yun nga yun eh. If the only reason you're staying in it is because wala kang ibang choice, then it's not a happy family, hindi ba? And it's not the family that we want for the children. Hindi siya anti-family in a sense na kung happy family naman kayo at wala kayong problema, bakit ka magdi-divorce, di ba? Exactly, Hindi naman siya ganun kasimple na, nag-away kami last night, divorce. Hindi ganun. Ano ba na? Parang, tingin ko, Filipinos are mature enough to think kung ang
cases ba is ka-divorce o hindi. Tingin ko masyadong maliit yung tingin nila sa hindi nila tayo pinagkakatiwalaan to decide for ourselves na kung dapat ko ba i-divorce o hindi yung partner ko. They're trying to be the one who's controlling it na parang, alam mo yun, parang siguro nga dahil sa mentality rin natin na pag may nakatataas, ganyan, is hindi natin dapat sila questionin. Feeling nila ganun sila. Ay, wag nyo kami questionin kasi mas alam namin to. Gets? But they don't know that. Kaya nga Kasi, eh. 'di ba? Alam mo 'yan yung isa sa research ko. Hindi, sorry, hindi ko research. Baka ano. Isa sa brainstorm ko with ChatGPT. Kasi if the only reason bakit ka aalis sa existing marriage is because there is abuse. 'Di ba? Hindi ka naman magi-give up easily just because alam mo yun lang. Siguro inisip nila, oh sige, baka pag nagsawa na, gusto na i-divorce yung pamilya niya, aalis na lang. Baka siguro yun din iniisip nila, 'di ba? Para para hindi siya easily accessible sa mga nagchi-cheat, ayaw nila ipasa, 'di ba? Ganun. Kasi kawawa yung may iwan na pamilya. Ganyan. Pero kasi, it's not always the case. Hindi naman ganun palagi. Dapat pagka magdi-divorce kayo, pareho na kayo pipirma. Yun yung isa sa ano. So, pagka pareho kayo pumirma, ibig sabihin, pareho na kayo hindi nagwo-workout. 'Di ba? Alam niyo na pareho na hindi nagwo-workout. Pero pag isa gusto pa lumaban, hindi niya pipirmahan yung divorce, wala silang maipapasa sa korte. Yun yung pagkakaintindi ko. So, pareho silang may consent dapat Dapat pareho sila may consent. Yun. So, if both parties agree, then sino pang, 'di ba? Bakit nyo pa kailangan pigilan? Ngayon, kung ayaw na, bakit nyo pa kung ay, parehong may consent, bakit nyo pa gustong pag-stayin? Parang gusto kasi nyo. kontrata daw eh. Parang panindigan mo yung kontrata mo, parang gano'n. Tawag dito yung conversation ko with this AI. Sabi ko sa kanya, and you guys tell me if it's wrong, or your opinion as well. Hindi ba dapat sa democratic country, there should be a divorce? I mean, there is annulment, pero yung annulments mayroon pang grounds. Pero if you say na it's a democratic country, then shouldn't there be a divorce? Kasi if not, if there's no divorce at ang only option mo lang is annulment, then merong restriction of freedom. Niipit ka sa kontrata na hindi na nagwo-workout. Hindi na nagse-serve sa'yo. And some of these Filipinos are being abused. If they're being abused and they have no way out, then hindi ba may sira sa human rights? Hindi ba we're not protecting Filipino people in that way? Ayan, demokratikong bansa tayo, so dapat pro-choice tayo. Kasi ang nakikita ko sa hearing, masyado silang sa mga ideal scenario na yung family na maayos pa since may divorce, possible na ganyan ganito. Pero isipin nyo naman, paano yung mga taong nasa worst case scenario na talagang may kailangan nito? Bakit nyo sila pag-i-stayin sa bakit hindi nyo silang hayaan na makaalis sa kinalalagyan nilang ganun? Stop looking at the ideal family na magkakaroon ng option in divorce, pero start noticing yung mga pamilya na nasa worst situation kasi sila talaga yung nangangailangan. Tama. Hindi dahilan ng divorce para sirain ng magandang pamilya. Ang layunin para may pasa yung divorce is para matulungan yung mga tao na nasa pangit na sitwasyon. Okay? Yes. It's not anti-family. It's pro-protection, it's pro For children, it's for children, women, it's it's for men. ganun. So, stop using the argument na sisirain ito yung mga magagandang pamilya, maayos na pamilya, hindi siya ganun. We're just trying to protect or preserve natin yung mga tao na hindi yung preserve, pero protektahan yung mga tao na nangangailangan talaga nito. Si Abante nung last divorce hearing, sabi niya doon, parang we already have a law para to end the marriage. Pero there's not enough law to protect a family. Pero at the same time, sinabi ni Abante, hindi kami may kasalanan niya, wag niyo isisisi sa korte, wag niyo isisisi sa government. Pero ang gusto niya, gumawa pa ng batas para proteksyonan ng family. Hindi ba dapat ang protection of family nang ginagawa din ng family mismo? If a person can destroy his own family, only him can protect it too.
'di ba? Tama. So parang sobrang walang kwenta nung sinasabi ni Abante that time. Tapos hindi mo ba nage-gets na para yun sa mga abuse? But yun nga, tulad ng sinabi mo, laging hina-highlight yung okay na family. Na parang yung divorce existing para sa mga okay na family, hindi naman. It's existing for people who's trapped in a marriage and abused. Tsaka kaya nga po hearing para pakinggan yung mga nasasakupan niyo kung ano yung kailangan nila. Ngayon binibigay nila at sinasabi nila kung anong kailangan nila, 'di ba? Bakit kailangang harangan niyo ng gano'n? Hindi Tama, I like that. kaya ho kayo nasa puwesto diyan, parang may sinabi ho kayo na kayo po yung nagha-handle sa human rights section ng government. Kayo naghe-head niyan or something. Hindi kayo mag-interview ng mga taong namamaltrato sa pamilya, ganyan. Stop highlighting na pro-family, ganyan. Pilipinas Catholic, okay. Pro-family, okay, ganyan. Stop highlighting that. Pwede kang maging pro-family kahit nakapasa yung divorce. In fact, it's really a pro-family thing, di ba? Dahil you're protecting them. Pagka mother and child, that's still a family. Hindi porket walang husband, they're not family, di ba? So it's pro-family. Hindi balak ng divorce sirain yung mga pamilyang maayos. Ang balak ng divorce is maproteksyonan yung bata at ina o kahit husbands. Yun po ang ng divorce, not to break families. Ano sinabi ng isang doon? Sa Jesus is Lord movement na according to survey, research, married women are more protected, blah, blah, blah. Why does it matter? Married women are more protected when the man is a protector. 'Di ba? When the man is not abusive, of course, married women are more protected. And also the children. Pero, if you're married to an abuser, Who's protecting you? Kaya doon papasok yung government. Kayo na lang, di ba? Yung sistema na lang natin, yung constitution na lang natin. Bakit kailangan yung harangan pa? Tingin ko yung research na yun, walang kalatoy-latoy. Hina-highlight mo doon, anong sinasabi mo doon? Bakit mo sinabi yun na married women are more protected? Parang common sense naman yata yan. Diba? true. Wala, Parang may mailagay lang na statistic without... masabi lang na nag-research ka, ganyan. Wala siyang ground, wala siyang solid argument kahit nalaman natin yung resultang yan. So, it doesn't really matter. One of the things I hate about this is because laging linalaktawan yung issue ng bata. They think if a family stays together, that's healthier for the children. Doon kayo kumuha ng study. 'Di ba? Kunyari, binubugbog ka. Pero happy family pa rin sila kasi they stayed together. Parang talaga, alam mo doon lang kayo nakatuon that you just want a mother and a father in a family unit without considering yung epekto nun psychologically sa mga bata. If you grow up in an abusive family, more likely grow up being abusive as well. Kasi you don't know anything else kung ano yung nakikita mo sa loob ng bahay. And tayong mga Filipino, we're not given a safe choice para umalis sa abusive marriages, abusive family because walang divorce. I think the government is protecting the image of the family instead the family itself. Masabi lang na pamilya. It's so backwards. And isip ko nga, hindi lang about sa divorce, about din sa, kunyari sa nangyari ngayon sa parang kailangan na natin ng mga mas batang politicians. Kasi they're stuck with their old ways. They're not for the modern people anymore. Nahuli na tayo. Tapos yung vice president natin, hindi man mag-laptop. Why in this age hindi ka marunong mag-laptop? Marunong siya, sinabi niya lang mawala yung issue. May reason kung bakit tayo na lang talaga yung nahuhuli. Hindi ko alam. Baka yung mga matatanda sa Congress. Feeling ko lang dahil lang dun eh. I think Di po ba kayo nagtataka bakit tayo na lang? O
2 bansa na lang yata sa buong mundo, di ko alam. Pero tayo na lang Pero yata talaga sa Southeast Asia or sa wala Asia. namang ikakasira ng hindi naman ikakasira ng gobyerno pagka nag-approve tayo ng divorce. Tama. Malay nyo, ikaunlad pa. Kasi, paano ka magkakaroon ng magandang bansa kung sa pamilya pa lang, Oo. talo na, di ba? If within the family you already feel oppressed, parang how can we move forward as Filipinos if we are always feeling oppressed? Tama. It starts sa pamilya. It starts on the family. It starts on the house. Bago mag-expand sa Kaya dapat talaga i-prioritize natin yung maayos na pamilya at prioritize natin na maging maayos yung bawat isa, bawat pamilya, regardless if it's just a mother and children, it's still a family. I-prioritize natin sila na hindi sila, na maging ligtas sila, na maayos lumaki yung bata sa maayos na environment para maiwasan din na alam mo yun, mapasa nung mga nandun sa bahay, sa labas, sa mga kaibigan nila yung mga ganyang bagay. Yung mga ganyang Oo nga no, dapat they consider studies. They consider psychological studies. Hindi lang yung opinion. Nainis talaga ako kay Abante kasi parang puro opinion niya yung pinaglalaban niya. Tapos tinataasan niya pa ng boses yung mga tao dun sa inimbitahan nila na magsalita. Exactly. Di ba? Hindi dapat nakakakuha ng mga resource person o kung ano man tawag sa kanila para magsabi ng mga hinaing nila o kung bakit nila kung bakit nila pinaglalaban na dapat ipasa yung divorce. Hindi mo dapat sila pagsalita ng mga ganun na sasabihan mo pa na do not use the Bible. Hindi ka po arbiter ng Bible. O church leader ka, pero hindi ikaw magsasabi kung kailan pwede nilang gamitin yung Bible. Kasi ikaw din mismo ginamit mo yun. Pero pero yun. Yeah, so yeah, I'm pro-divorce, I'm pro-choice, and I think Filipinos should have a choice. Yeah, for divorce, divorce is not the one that will destroy the family, pero it's the one that will protect the family itself. So, please, unahan nyo na yung isa pang bansa na hindi pa nagpapasa ng divorce. Huwag Yes. naman kayong magpakalas talaga. Alam ko namang gigil kayo sa pagiging las based sa mga binoboto, pero huwag Yeah. naman. Yes, let's give Filipinos a chance to have a second life. May kilala kayo dyan. May kilala kayong parents, mothers, fathers na matagal nang iniwan ng asawa and they've lived all their lives na hindi sila nagmo-move on. Hindi naman sa hindi nagmo-move on, pero alam mo yun, parang, ay, kasal pa kasi ako, kaya hindi na ako, alam mo yun, wala akong magawa. And some of them would stick with their abuser just because alam mo yun, yun yung yun yung structure ng ng society. Yun yung structure na binigyan ng government sa atin. It shouldn't be that way. At tingin ko pag nagkaroon ng divorce, maraming magtitinong ama at asawa. Kasi kung may option na ganun, 'di ba? Yes. Mas lalo silang magpupursige na para hindi sila hiwalayan. Yep. Pag napasa nyo yung divorce, halos Mas intentional. zero cons compared sa napakataas na pros niya. Pros and cons. Yeah, I don't really see any cons. Kaya nga, kung meron man, di ko alam kung Tataas, ang cons na you will take as I think you will take it as a cons, natataas yung number ng divorce. Pero the only reason why tataas ang number ng divorce, kasi meron na kasing divorce, di ba? Hindi, ang dami ng Pilipino na hiwalay eh. Pero wala silang official way out. Now, this is their official way out.
Syempre, tataas talaga ang number ng divorce. Tingin ko ang cons lang yung fees sa lawyers. Wag naman. Pero at least, di ba, more work din yung divorce. Kailangan din ba Oo lawyer din, doon? tama. Oo, more work. Kailangan Mas maraming lawyer. work. Kailangan ng both parties ng representative. Kasi pag sa annulment, kailangan ang mahal ng bayad, di ba? Tapos, syempre, kung mahal bayad, kukunin mo talaga yung kilala na lawyer na magaling magano ng annulment. Pero kung divorce, di ba, madaming lawyers na nakatenga ngayon. Mga trabaho rin. So, economically speaking, may positive impact din siya kahit pa. Yun lang. Yeah. Pero yun, pro-choice for divorce. Pro-choice. Thank you, guys. Wow.